Follow for more tips kung ayaw mong masira agad ang bagong bubong mo. Alam nyo ba, maraming homeowners ang nag-iisip na kapag may maganda ka ng yero o roof tiles, solve na ang problema. Protektado na raw ang bahay nila. Pero ang hindi nila alam, may isang secret weapon na nakatago sa ilalim niyan. Isang silent hero na nagsisigurong walang tagas na papasok sa bahay ninyo. Ano ito? Ito ang tinatawag na roof underlayment. Isipin nyo to, ang yero, yan ang ating first line of defense. Pero paano kung may tubig na nakalusot? Dito na papasok ang underlayment. Ito yung second layer of protection na inilalagay sa pagitan ng yero at ng roof decking or yung plywood ng bubong ninyo. Ang trabaho niya, saluhin ang anumang tubig na makakalusot, lalo na kapag malakas ang ulan at may kasamang hangin. Ngayon, may tatlong pangunahing klase ng underlayment na pwede niyong pagpilian. Unahin natin yung pinaka-basic at pinaka-budget friendly, ang asphalt saturated felt. Ito yung kilala rin bilang tar paper. Magbibigay ito ng basic protection laban sa ulan at moisture. Pero ang downside niya, madali siyang masira kapag laging nabibilad sa init at medyo marupok din pagtagalan. Kung gusto niyo ng upgrade, pwede kayong gumamit ng synthetic underlayment. Ito'y gawa sa woven polypropylene, kaya mas matibay, mas magaan, at mas resistant sa pagkapunit at moisture kumpara sa tar paper. Mas mabilis din itong ikabit ng mga karpintero dahil mas magaan hawakan. Siyempre, dahil mas maganda ang quality, medyo mas mahal ito. At para naman sa mga gustong top-of-the-line na proteksyon, nandyan ang rubberized asphalt underlayment. Ito ang premium waterproofing layer. Ang galing dito, self-sealing siya. Ibig sabihin, kapag pinakuan para ikabit ang yero, yung butas na ginawa ng pako ay kusa niyang sinisilyuhan para walang tubig na makapasok. Dahil sa superior quality nito, ito ang pinakamahal sa tatlo. So bakit nga ba napaka-critical ng underlayment? Bakit hindi dapat ito tinitipid? Una, ito ang inyong backup protection laban sa leaks. Kung sakaling masira, matanggal o magkaroon ng butas ang yero nyo dahil sa bagyo, ang underlayment ang sasalo sa bahay nyo. Pangalawa, pinapahaba nito ang lifespan ng buong roof system. Dahil may extra layer of protection, hindi direktang nababasa at naiinitan ng kahoy ng bubong nyo. Pangatlo, at napaka-importante, iniiwasan nito ang moisture damage at pagtubo ng amag at mildew sa loob ng bahay nyo. Kapag laging basa ang kahoy, diyan magsisimula ang pagkasira at mga health risk na dala ng amag. At syempre, para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na laging binabayo ng ulan at bagyo, ang underlayment ay hindi optional. Ito ay essential. Kaya ang bottom line, mga kabahay, huwag na huwag niyong titipirin ang roof underlayment. Ito ang silent protector na hindi niyo nakikita pero siguradong mararamdaman niyo ang epekto kapag wala ito. Ang konting dagdag gastos para sa dekalidad na underlayment ay isang investment para sa kapayapaan ng isip ninyo at para sa pangmatagalang proteksyon ng inyong tahanan. Sa susunod nating video, isa pang mahalagang component ng bubong ang pag-uusapan natin, ang roof drip edge. Bakit ito importante at paano ito nakakatulong na protektahan ang gilid ng bubong mo? Abangan nyo yan. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang practical tips sa pagpapagawa at pag-aalaga ng inyong bahay. Hanggang sa muli,